to give ginagawa ko tong mga trainings to share my skills and talent and experience for you guys to not just to inspire but to get some techniques paano kayo mag-survive. Yun ang pinakamahalaga, mag-survive muna kayo eh. 'Di ba? Hindi naman yumaman ka agad eh. Kundi iraos mo sa isang araw na career mo, yung ginagawa mo ngayon, kumita ka para tumagal ka dito. And trust me, pag tumagal kayo dito, pinagbutihan nyo, maniwala kayo sa akin. Yung sinabi sa akin nung apply namin dati, you become wealthy beyond your wildest expectation. Oo. Kasi dati nga na magkasama kami ni George, ang pangarap ko lang talaga, owner eh. Alam niyo, owner type, makaraos lang. Dahil nagko-commute ako eh. Pag nagko-commute ako, alam niyo, sa likod ako ng tricycle eh. Para yung hangin, hindi na gugulo yung buhok ko. Kaya lumapad yung noo ko eh. Kasi hirap mag-gel pag aalis ka, tapos magugulo lang sa tricycle. Sabi ko, owner lang, okay na, wag lang magulo buhok ko. Binigay sa akin, naka 11 cars na ako sa industry. So imagine. And right now, I'm driving my Ford 5.0 Mustang na sa baba, nakaparada. Ano ho yun? Bayad na. No? Bayad na. Bayad na. Di ba? Kasi marami nagpe-flex, hindi bayad eh. Ang hirap eh, di ba? Ako, bayad na. Lagi nandun yung, yung markang bayad na. Anyway, welcome guys. Mag-enjoy tayo ngayong hapon dahil pag-uusapan natin is, syempre, yung ating Dr. Barley and sabi ko sa inyo, how to seal the deal. So makinig kayo mabuti, kung meron kayong pen and paper, magsulat kayo, mag-record kayo ng voice para hindi nyo makalimutan ha. Para sa bahay, multitasking kayo, kahit naglalaba, namamalansya, may training kayo, di ba? Nakikinig kayo sa cellphone nyo. Sarap nun, di ba? Nag-training ka, namamalansya ka, power ka ng power, di ba? Grabe talaga, payaman, di ba? Hindi nung narinig ng iba, ikaw lang nakakarinig. Di ba? Okay. Kadalasan, marinig yung phrase na health is wealth. Tama ba? Huwag niyang paghihiwalayin to ha. Kasi iba nakapokus lang sa health. Dahil health daw is wealth. Hindi, pareho po yan. Hindi ka magiging healthy pag di ka wealthy. Tama ba? Paano kang kakain ng maayos kung wala kang pera? Eh di wala din. At kahit anong dami ng pera mo, syempre kung may sakit ka naman, eh di useless din. Kaya laging magkasama yan. At ang blessed tayo because in Acentra, baka ma-J na naman yung bibig ko dito. In Acentra, pareho nyo makukuha yung health tsaka yung wealth. Sabi ni Max Gerson, isang medical doctor, excuse me, yun daw katawan natin, okay, teka lang ha, dagmoist yung aking The human body has the innate capacity to heal itself. May sariling kakayanan, no? Natural yung katawan natin para pagalingin ang ating sarili. Niniwala ba kayo doon? Kapag inobserbahan niyo yung katawan nyo, pag nilalagnat ka, kahit hindi ka uminom ng gamot, gagaling ka, tama? Pahinga ka lang tsaka tubig. You see, yung sugat nyo, pag nasugat kayo, di ba mapapansin mo, kahit di mo lagyan ng band-aid o whatever na gamot o betadine, yung sugat mo, naghihilom, tama? Nagkaklat siya. Pati yung pagdudugo, nakadesign yun, talagang dudugo yun para itabo yung bakterya, hindi pasukin yung sugat natin. Ganun katindi ang mekanism ng ating katawan. Tandaan nyo, may sarili siyang doktor. Ang tawag dyan, autoimmune system. Kaya, kung ayusin mo katawan mo, hindi ka magkakasakit naman talaga. Okay? Dahil meron ka sariling doctor inside your body. Pero ba tayo nagkakasakit? Yun ang tanong. Sir, kung gano'n naman, ba tayo nagkakasakit? Tayo rin kasi may gawa niyan eh. Unang-una yung toxin build-up. Yung mga basura or waste, foreign objects na hindi kailangan ng katawan natin, pumapasok sa loob ng katawan natin, sumisira sa ating katawan. Kasama na dyan yung poor nutrition. Alam mo naman ngayon, di ba, ang diet natin, hindi mo talaga mababantayan. Tapos yung mga bata ngayon, mga Gen Z, ang lalaki nila, napansin nyo? Ang tatangkad, no? Ang lalaki. Alam bakit? Part of our diet kasi ngayon is yung fast food. At madalas dyan, mga chicken, mga burgers. Yung mga chicken ngayon, daming growth hormone yan eh. Nakakain din ng mga bata ngayon, yung mga growth hormone na yan. Yung mga manok dati na sinusupply, inaalaga ng 45 days bago katayin. Ngayon, 28 days lang yung manok, kinakatay na kasi malaki na because of growth hormone. Kapag nakita mo yung poultry, ang laki ng manok, walang balahibo. Abnormal, ang liit ng ulo. Kasi nakakain natin yun, kasabay-kasabay yun sa paglason sa ating katawan. Isang sample pa lang yan. Siyempre, yung mga GMO or genetically modified organism na tinuturok sa mga halaman, kung bakit ang lalaki ng mga halaman ngayon. Mga chemical yan eh. For digestion, chemicals. Yan na. Yung mga artificial flavorings and additives. Pollution.
O wala kang ligtas dito, mahirap o mayaman, pareho lang tayo ng hangin. Except delata hangin ng mga mayayaman. Di ba? Hindi, pare-pareho lang tayo eh. Tama? Unti-unting na-damage ang organs natin, ang mga blood vessels, pati yung ating pagkanaturalesa, yung ating DNA kung tawagin. What else? Stress. Lalo na pag wala kang pera. Di ba? Alam mo, talagang alam mo talaga pag yung mahirap tsaka mayaman, no? Pag mayaman ka, marami kang pera, nalulungkot ka, ang finding sa'yo ng doktor, depression. Pag mayaman ka, di ba? Pero pag mahirap ka, nalulungkot ka, pagtsagaan mo na lang yung hula na matanda ka. Kasi wala kang pera eh. Hanggang albularyo ka na lang eh. Alam mo, lakas maka yan, makasakit yung stress na yan. Kasi pag stress ka daw, galit, anxiety, meron kang mga worries, bumubuo yan ng mga lethal chemicals sa ating katawan na sumisira sa immune system natin. Iwasan niyo yung ma-stress ha, lalo na sa pera at sa love life. Lack of sleep. Oh, sino hindi natutulog dyan? Uy, matulog kayo, kahit hataw kayo ng hataw, matulog kayo ha. Hindi yung yayaman ka, wala ka naman tulog, ang lalim na ng mata mo. Kasi pag tulog tayo, nakaka-recover yung katawan. Diyan nagsisimula yung healing, yung repair and growth pag tulog ka. Ganun yan. Kaya pag tulog ka, hindi ka gumagamit ng energy or force, yung nutrients ginagamit ng cells natin to regenerate and rejuvenate. Kaya pag tulog ka ng tulog, gumaganda ka, napansin mo? Ang ganda ng skin mo. And even your hair, gumaganda pag ikaw tulog ng tulog. Kasi yung hair, ang huli na nakikinabang ng nutrients pag ang tao tulog. Sige, matulog ka ng matulog, ang ganda ng hair mo, tsaka skin mo. Oo, yun nga lang, wala kang downline. Tulog ka ng tulog eh. Yun naman ang kapalit nun. Kaya pili ka, maganda buhok o walang downline. Tulog ka ng tulog eh. Infection, yung mga matters na from the outside, hindi mo makokontrol yan. Tsaka chronic inflammation, mga pamamaga, mga abnormal growth ng ating mga cells and organs. Free radicals, galing sa mga chemicals, particularly sa kinakain natin. Yan yung para mga kalawang na sumisira sa loob ng ating katawan, particularly yung ating mga cells. Diyan nagsisimula ang pagkakasakit. Ayos? Mabilis ba ako magsalita? Hindi naman. Okay lang. Rapper ako dati. In the modern day, ang mga tao daw namamatay because of diseases. Unlike nung araw, ang tao namamatay sa old age. Alam niyo naman, biblical record na sila Matusalem, di ba? Ang haba ng buhay. Eh, in the modern day, ang record lang si Enrile. Di ba? Yun lang yung matandang namatay ngayon. Ilan taon na ba siya, Francis? 101? 102, sayang no? Si Enrile pa naman nakabuo ng dating site. Kasi merong dating site na Tinder. Si Enrile nakabuo, Thunder. Kaya lang, namatay. Sayang eh. Ano sana yung dating site niya eh, di ba? Old age dati. Ngayon naman, diseases na. Kaya ang tao, pag namatay ng 40, 45, ang praise lagi ng mga umaattend sa wake niya, sayang, bata pa naman. Narinig niyo yun? Di ba? Sayang naman. Dapat 80, 90, pwede na eh. Pero 40, 50, sayang. Marami pang magagawa sa buhay yun. Now, ito yung top leading cause of death. Okay? In the Philippines lalo na. Ito yung data niya na, updated ako. Hindi yan invento o ano ha. May data yan. Alright? Top cause of death. Number 1, heart disease. Atake sa puso. May nagtanong sa akin, Sir Bal, kung magkakasakit ka, wag naman, tanong lang. Ano ipipiliin mo? Cancer o atake sa puso? Sabi ko, cancer na lang. Kasi meron kang taning na 6 months, 1 year, makapagsisi ka pa kay Lord. Makapag-confess ka pa, gagawa ka pa ng mabuti. Eh pag heart attack, di ba? Biglaan yan, traidor yan eh. Nagko-confess ka pa lang, di ba? Lord, di mo na buuin patawad. Inatake ka na, di ba? Wala na yung patawad, inatake ka na kagad eh. Di ba? Traidor nga eh. Kaya binabantayan ng puso natin. No? Consistent yan ha, number 1. Consistent. Cause by black blood flow sa heart. Di makarating yung dugo sa ating puso dahil barado ang mga ugat sa puso. Madalas associated yan with hypertension. High blood. Cholesterol, smoking, tsaka ito, poor diet. Binabanggit ko ng madalas. Ako hindi na ako nag-yoyosi. I start smoking at the age of 18. Dakas ko mag-yosi before, tapos napalta ng vape. Ngayon wala na, zero na. Naamoy ko pa lang, ayoko na eh. Kasi pinili ko talaga because once, nagkasakit din ako sa heart nung na-dehydrate ako. Na-confine ako eh. Kasi syempre, bumagal yung heartbeat ko kaya tinigilan ko na anything na makasama sa aking puso. So number 1, heart attack. Number 2, cancer.
O yan, dati, sakit daw ng mayaman yan, pero hindi na. Ngayon, kahit mahirap, nagkaka-cancer. Marami yan ha, cancer sa blood, cancer sa lungs, cancer sa ovary. Yung mga ovarian cyst muna, tapos naging ovarian cancer na, tapos breast cancer, pinaka-normal. Kakatakot, no? Kahit pambopis, di po pwede. Number 3, stroke. Ang pagkakaiba ng heart attack at stroke, ang stroke madalas sa utak nangyayari. Nagbabara, di ba? Nagkakaroon tayo ng aneurysm. Babara. Madalas. Ang hirap niyan kasi may kaibigan ako, barkada namin before. Grabe, 6 months na coma eh. Milyon ang inubos sa Cardinal Santos, simpleng stroke. Patanda pa ako dun. Kaya lakas magyosi kasi. Coffee tsaka kape pinagsasabay. Yun, natsyempohan siya. Kalahati ng katawan paralyzed eh. Until now, tinetherapy siya. Imagine yung gastos. Tama yung abala, di ba sa pamilya? What else? Diabetes. Rapidly increasing in the Philippines. Naku, hirap mag-diabetes. Ang pinakayok sa diabetes, yung pagkain. Hindi na mababagsak ka sa puro damo. Dami sa yung bawal eh. Di ba? Pag may diabetes ka. Number 5. Ganun din. Associated din yan sa stroke tsaka sa heart attack. Ito, okay? High blood pressure. Lalo na yung mga komplikasyon. Yan. Kaya dapat laging sinecheck yung ating BP. Wala po sa edad yan na may mga batang high blood. Tandaan nyo yan. Yan yung mga cause of death. Alright? Now, heart disease daw ang number 1, no? Tsaka stroke. In Philippines alone, number 1 killer in the country. Every 9 Filipinos died in cardiovascular disease. Takot na takot kayong mga COVID dati, pero hindi nyo alam. Hindi namamatay sa tuberculosis tsaka sa heart attack. Napakarami, more than na mamamatay sa COVID. Napaka-ironic, di ba? Kasi doon tayo nakafocus ng COVID, pero ang dami namamatay sa cardiovascular disease. 1 out of 4 deaths in the country due to cardiovascular disease. 1 out of 10 Filipinos age 15 and above may high blood. Nakakatakot, no? Iba hindi pinapansin yan eh. Pero dapat, kayo mga bata pa kayo, dapat alam nyo yan. Kaya tamang-tama yung pag-attend nyo ng trainings ko. Sino mga salarin? Ito yung mga major culprits kung bakit nangyayari yung mga yon. Kasi kailangan pag-usapan natin to dahil walang silbi ang barley pag di mo alam yung dapat mong paglaanan ng barley mo. Kaya pinag-uusapan to ngayon para ma-aware tayo. Awareness lang naman. Hindi ako magpapaka-doktor dito, puro basic lang to. Wala pa yung talk ko, parating pa lang last week, pinagtanong sa akin dito, Sir Bal, kayo pala speaker sa Barley, doktor ba kayo? Sabi ko, hindi po ako doktor. Pero madalas pinagkakamalan akong doktor. Di ba? Pero ako ay isang MD, PhD. Alam niyo to? Mukhang doktor pero hindi doktor. Mukhang doktor pero hindi. Di ba? O ano mga contribution ng mga bagay na to sa ating kalusugan para mapasama siya? Unhealthy diet, too much sweets, di ba? Ano pa? Soft drinks. Oh. Di ba? Di rin kami nag-soft drinks. Ang anak ko, di alam ang soft drinks. Hindi kilala ang soft drinks. Smoking. High blood pressure, binabantayan. Pollution. Agrochemicals. Yung mga, alam nyo kayo ba naghuhugas ng gulay pag nagluluto? Ako, inaano ko pa yan, yung dishwashing liquid, yung prutas tsaka yung gulay. Oo, totoo. Sinasabon ko, yung banlawa mo, hindi naman lalasa yun eh. Alam niyo bakit? Kasi nag-garden ako eh. Pag inanay ko yung gulay ko, 2 hours lang lanta na. Pero ba't yung gulay dyan sa palengke, sariwa pa, eh galing pa ng Baguio tsaka Nueva Ecija. Bakit? Kasi may spray para manatiling sariwa. Kaya pag kayo namamalengke, tingnan niyo yung gulay na may mga butas. Ibig sabihin, kinain ng insekto yon. Walang spray yon. Pag makinis, may spray yon. Takot insekto ron eh. Kaya nga buti insekto matalino, tao hindi eh. Di ba buti pa sila wise. Yung tao hindi alam. Lifestyle, puyat, inom. Okay naman magpuyat, tsaka okay uminom. Huwag lang sobra. Lahat ng sobra syempre masama. O babalik na sa stress. Ayan na. O nabasted si kuya. Cholesterol. Ito pinakagusto ko eh. Oh. Oh, wow. Ayan no. Wala ako niyan. 55 years old. Oh, 55. Di ba? Pero pag ganito yung mister mo, nako. Pag yung mister mo nakaganyan, nood ng TV, nakahilata, walang ginagawa, tadyakan mo, sipain mo. Pag sinabi niya, ba't mo ko sinipa? Ayaw kitang ma-stroke. Ano ka ba? Na, di ba? Sabi yung gano'n, mahal kita. Obesity. Yung excessive na timbang. Overweight, tsaka obesity.
Ano ang palatandaan ng taong obese? Hindi lang siya mataba. Kasi pag mataba, minsan yung height niya malaki naman eh. Halos okay lang proportion naman. Pag obese, tandaan mo lagi yung batok. Pag yung batok nangingitim na, obese na yan. Pag yung batok niya, choco na batok, batok na choco, obese na yan. 2014, napunta ako sa province namin sa Amerika. Namasyal kami doon. Alam mo, sa Disneyland, grabe yung mga tao doon. Naka-scooter na mamasyal. Alam niyo bakit? Overweight. Nag-hire ng scooter para makapamasyal sa Disneyland. Do. Kasi mahataba sila. Lahat malaki. Pag bumili ka ng Coke na malaki, talagang malaki. Pag bumili ka ng popcorn na large, timba. Hindi bakit na gano'n. Timba talaga eh. Ang lalaki ng servings kasi. Kaya naglakihan na sila ng gusto. Kaya marami dong case ng mga obese sa Amerika. Okay, so babalik ko yung phrases kanina ni Dr. Max Gerson na the human body has the innate capacity to heal itself. So kung yung katawan natin maayos, kayang labanan. Yung malaking sakit, pag isa sa maliit pa lang, kayang labanan ng katawan natin. Tama? Depende yan sa treatment mo sa katawan mo, paano mo siya tinatrato. At sabi ng father of medicine na si Hippocrates, sabi niya, let your food be your medicine and let your medicine be your food. Grabe, no? So, kailangan yung katawan mo, i-fuel up mo. Tama? I-power up mo through what? Ingesting good food. Dapat yung gasolina mo maayos. Walang chemical, walang bacteria, all natural, organic, para maganda ang response ng katawan mo. Kasi yun ang sabi ng father of medicine. Napaka-ironic, no? Ito yung father of medicine, ito yung sinabi niya. Pero sa western medicine, puro chemical lang ina-apply. Para yung mga doktor sa western medicine, kinontra yung kanilang founder. Because the world is continue deteriorating. Kailangan gumawa ng paraan. Kailangan pabilisin ng siyensya. Kaya minsan nabe-break yung mga natural applications pagdating sa medicine. O di ba? O ngayon, ano solusyon? Dalawa lang yan. It's either synthetic drugs or natural and organic. Ngayon, pag may sakit ka na, magbabarley ka ba? Magbabarley ka pag may sakit ka na? Oo naman, katulong yun eh. Pero kailangan mo din to kasi may sakit ka na eh. Pag may sakit, pag bigyan ng barley, itigil yung gamot. Hindi ganun yun kasi kailangan mo na siyang gamutin. Nakuha. Kung ang remedy mo naman ay natural, ito talaga long term. Hindi to isang bagsakan lang. Matagal talaga to para maboost ang immune system mo. Clear? Ang problema sa drugs kasi, segmental approach. When we say segmental, by areas lang yung kanyang gagamutin. Tignan nyo to ha. Pag may trangkaso kayo, punta kayo sa doktor, pa-check up kayo. Believe me, ang reseta, 4 na gamot. Laging 4. 1 antibiotic, amoxiclav, amoxicillin, cetirizine, azithromycin, antibacterial, antiviral, antibiotic. Kailangan mo yon. 15 days yun or 7 days. Tama. Number 2, bibigyan ka ng anti-allergy. 2 na yon. Then bibigyan ka ng expectorant, panlabas ng plema or expectorant. Madalas yung mga brand ng cough syrup. Tapos meron kang isa pang paracetamol for lagnat. Imagine, ang dami. Trangkaso lang yun na viral ka lang. Kasi yung isang gamot para sa particular na sakit. Masakit ang ulo mo. Uminom ka ng ibuprofen. Ulo lang titirahin mo, ulo lang ang masakit ha. Pero syempre, iinumin mo yan eh. Paglapag sa bituka niyan, kasalain yan, ibe-breakdown yan, pupunta yan sa kidney, kung saan-saan. Eh, ulo lang naman ang problema mo. Imagine the side effect. Napunta sa atay, di naman niya kailangan sa atay yun. Kaya nga segmental eh. Kaya gamot, may isa pang gamot para kontrahin yung effect at side effect ng isang gamot. Dumadami gamot. Kaya pag matanda ka na, para kang walking mercury drug. Dakot-dakot na yung maintenance. Oh. Nakita kayo ng ganon? Dakot-dakot. Nakakita ko na ganon eh. 50 years old na tao. Ang daming iniinom sabay-sabay. Pag merienda nga na, ginagawang mani eh. Gamot na merienda niya. Pero sa natural, gagawin mo lang siyang habit. Kakain ka lang ng mustasyang pagkain, iinom ka lang every morning at bago matulog ng ating best barley. Okay na, nag-i-enjoy ka pa, refreshing pa. Part lang ng diet. Eh, kumakain ka rin lang naman, eh, ayusin mo na. Tama ba? Ganun kaganda pag natural. Oh, you see? Okay? Oh, now, since andun tayo sa usapang natural, introducing barley grass. Ito.
Maraming hindi nakakaalam sa Ascendra yung lalim ng knowledge about barley grass. Kaya pag sinabing ano business mo, bulungan mo yung prospect mo, magbebenta tayo ng damo. Di ba? Tama naman eh. Damo, di ba? Magbebenta tayo ng damo. Barley grass ang ibebenta natin. Ano ba ang barley grass? No? Ano ba ang barley grass? Yan ba yung parang trigo din, parang wheat din? Kamag-anak yun. Barley grass is a grain plant in the grass family. Kamag-anak niya yung sugarcane, palay, trigo, mais, even bamboo, kamag-anak niya yan. Kasi grass family sila. Hordeum vulgare yung kanyang scientific name. Kaya bulgar talaga to eh. The grains are used for bread. Basically, ang alam ng tao ginagawang tinapay. Well, tama. Kasi primarily, yung bunga ng barley, ang ginagawang harina, flour, ginagawang bread. Okay? Pero tayo, sa Ascendra, yung grass o yung leaf ang kinukuha natin para gawing supplement. Ginagawa rin cereal, while the young grass, it takes, okay, for nutritional food. Okay, trivia. Paano yung barley cereal? Harvestin lang yung damo, tapos gigilingin. Hindi ganun yon. Kailangan on a certain age, doon pa lang mag-harvest ng grass. At hindi basta-basta harvesting yan. Kailangan yung mature niya, yung marami na siyang nutrients, doon pa lang siya i-harvest. Particular height and particular age. Tapos yung 20 centimeter from the top, yun lang yung kukunin. Yung ibabaw lang. Andun yung highest concentrations of nutrients. Yung ilalim, wala na. Pabubungahin na yun, gagawing cereal na, tapos papakain sa baka. Ganyan ang price ng barley. Hindi ani ng ani, hindi. Ngayon, pag nakatikim kayo ng barley na amoy katol at lasang burak, lasang putik, sure yun. Pati yung old grass, sinama, pamparami. Kaya mura. Amuyin nyo. Alam nyo na. Kaya mura. Kasi may old grass yun. Kaya pag iniinom mo yung grass na yun, may orasyon yun. Oo, pag nasa baso na, gaganyan ka sa baso. Sa akin inom. Kasi dapat kambing ang kumakain, hindi tao eh. Yung sa atin, yung ibabaw lang. Ha? Yung young barley grass. Naintindihan? Barley grass is one of the oldest living thing growing on earth even before the modern civilization. Wala ka pa sa mundo. Wala pa tatay at nanay mo. Wala pa si Rizal. Nandyan na yan sa mundo. Kaya alam ko, kaya mahal na mahal ko barley. I'm selling barley for the last 15 years. 15 taon ko nang binibenta ang barley, mga kaibigan, mga kapatid. 3 company na sinalihan ko, puro barley ang produkto. And because of barley, kaya napunta ako ng States saka Europe and because of barley. Prior to Ascendra, may isang company na sinalihan ko, barley produkto. Barley alone na wala kami ibang produkto, barley lang. Ang sale ko, 84 million in 1 year. Nag-qualify ako ng trip to Europe. 8 countries in Europe ang aking incentive. Sa laki ng benta ko, alam mo, 4 lang kami nag-qualify. Ang hirap eh. Pero dahil nga, magaling ako mag-explain ng barley, laki ng sales ko. Minahal ko siya for the last 15 years. At 15 years ko siyang ginagamit. Okay? Now, may mga old text scrolls and records in history before the modern civilization na may record ang barley. Kaya alam mo, kung yung na-insecure kayo sa mga kalaban sa MLM na yung product nila ganun, okay, may insecure. Mas matindi yung product mo. Kasi ito nag-endorse history. Diba? Product nila gami. Ngayon lang yun eh. Product mo barley. Ang tindi ng mga record. Isa-isahin natin . Sabi ng Bible sa Genesis chapter 1 verse 11, biblical to. And God said, let the earth bring forth grass. The herb that yields seeds and the fruit tree that yields fruit according to its kind. Biblical pala yung santol, bunga santol, no? Hindi pwede magbunga ng santol yung mangga. Diba? Whose seed is itself on earth and it was so. Genesis yan. Ito pa isa, Ito matindi. Barley mentioned 37 times in the Bible. Endorse ng Panginoon Diyos ang barley. Grabe produkto mo, Endorser si God. Hindi mga influencer. Sabi sa Deuteronomy chapter 8 hanggang 7, for the Lord God is bringing you into a good land. Alam nyo to, yung parang kay Moises. The land full of wheat and barley, milk and honey, which you will lack nothing. Wala ka ng kailangan pa. Deuteronomy yan. Sa John chapter 6 verse 1 to 14, sinabi naman, naalala nyo, ang Panginoong Jesus,
Pinakain niya yung 5,000 people with only 2 fish and 5 barley loaves. Amen? Brothers and sisters, naging Mike Velarde, no? Di ba? Kompleto. Alam mo, nung binabagay ko sa client ko, kinakabahan ako dahil hindi naman ako Bible reader masyado. Pastor pala yung kausap ko. Kumuha ng Bible, nahangatog ako. Pabasukan ako ng Bible nito. Kumuha ng Bible, hinanap. Ano mo sabi sa akin? Oo nga, no? Tama, nakahinga akong malalim. Ilan po order nyo? Sige, qualify na ako. Kinabahan talaga ako, pero proven talaga yan. Kahit yung ibang company, binabanggit to eh. Alam din kasi nila. Grabe background ng Barley, no? Oh, sir, Muslim kami. Andiyan ba sa Norhaven? Sir, taga Sambuanga ako, wala kaming Bible. Eh. Oh, chill ka lang. Meron tayong pabanat dyan. No, the book of Quran. Akala mo ha? Handang-handa ako. Barley, Hordeum Bulgari, is mentioned in the Quran 9 times. Sabi dito, the prophet sallallahu alayhi wasallam recommended barley to cure grief of heart and ailments of the kidney. Another one, sabi sa Quran, according to Firdaus al-Hikmat, the suspensions prepared from barley is beneficial for at least 100 diseases of the body. Kayo nga, baka hindi kayo makasampung diseases eh. Sige, mag-mention kayo hanggang 20, mahihirapan ka. Pero ito, according to Quran, 100 diseases ang kayang remedyohan ng barley. By Allah who hold my life, this remove the dirt of your abdomen as one you remove the dirt of your face. Para ka lang naghugas ng mukha, para detoxify ka by using barley. Yun ang interpretation niya. Sir, paano yung kausap ko? Hindi naman Kristiyano, hindi Muslim. Paano yun? Walang relihiyon. Ano siya? Sintoism. Sintoism. Sinto-sinto. Pag yung client mo ganon, guys, daanin mo sa history. O ayaw mo ng Bible, ayaw mo ng Quran. Eto! O, 8,000 BC. Tagal na. Wala pa si Christ. Used by the ancient Greek, Romans, Chinese, Egyptians as source of energy. And they consume as bread. Yun nga, yung ginagawa nilang harina. Roman gladiators were known as the barley eaters. Galing oh. They ate barley for strength and stamina. Nung araw ang mga soldier ganito, alam niyo yung 300? Bigat ng espada, bigat ng armor, meron pang kalasag. Tapos ang gera nung araw, wala namang mga drones at missiles eh. Pupunta kayo sa battlefield. Lalakad kayo, mga sundalo. Lalakad kayo. From sa battlefield, maglalaban. Hanggang ano yan, hanggang 17th century, panahon ng Patriot, Mel Gibson, may common ground, doon magbabakbakan. Wala kasing missiles eh. Kailangan malakas ka. Barley eaters sila. Imagine kung lugaw kinain yan, no? Ang layo ng biyahe. Dala mo espada mo, bosong ba yung gera? Pagod na kami, di ba? Nangihina na kasi lugaw yung kinain. Di ba? Buti barley kinain, kaya kahit malayo, hanggang Bicol, lumalakad sila. Oh. May pagbakbakan lang doon. You see? Kaya sabi ko sa inyo, mamahalin nyo barley. Sa sobrang tindi ng background, sa sobrang tindi ng fundamentals niya. Oh, you see? Not only that. Ancient Egyptian cultivated barley grass near Nile River. Ayan, meron pa akong picture. Ayan, ano yan eh, Egypt yan eh. Kasi dyan maraming moisture. Egypt is a dry land. May moisture lang dyan sabay Nile River. Alam mo yung Nile River? Yun yung naging dugo nung panahon ni Moises. Yung pinakamalaking source of food ng mga Egyptians, yung Nile River. Nagkukultivate sila ng barley dyan. Okay? On the modern day, ito na, in the modern day, yung Hapon na to, by the name of Yoshihide Hagiwara, isang inventor, pharmacist, and scientist, nag-aaral siya, gumagawa ng gamot to, pharmacologist din siya. Sabi niya, he researched over 200 different plants over the period of 13 years. Ganon siya katindi, magnaliksik, kasi gumagawa siya ng gamot. At ang sabi niya, he found out that barley grass was the most excellent source of nutrients the body needs for growth, repair, and well-being. Another facts yan. May conclusion siya. Ito conclusion niya. Barley is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Kaya pag ikaw sumali ka ng beauty contest, pageant, kabisaduhin mo to. Para pag tinanong ka kung anong pagkain na masustansya, di ba nakapoise ka, barley is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Thank you. O di ba? Ang ganda.
Ang ganda ng sagot mo, di panalo ka nun. Kaya kabisado ko yan eh. Panalong-panalo ka doon pag yun ang sinagot mo sa question and answer, no? O yan, di ba? From birth to old age, ha? Mula infant hanggang tumanda na, oh. Kliyente mo. Ang product mo, beauty product lang. Siyempre, babae tsaka balidosa lang ang market mo. Eh, pag barley, from birth to old age, ang laki ng market. Lahat eh. Kailangan ng barley. And sabi ng science, recognized by science as the most nutritious food of all plant, containing broad spectrum of essential vitamins, minerals, amino acid, phytonutrients, phytochemical, and so on. Recognized by science. Hindi siya theory lang, hindi siya kwentong barbero. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit ang daming company puro barley na product nila. Pagandahan na lang at kung sinong pinaka-effective sa lahat ng barley na yan. O, di ba? Ito pinaka-gusto ko. Imagine, 68 micronutrients found in barley. Vitamins, minerals, amino acid, and enzymes. Vitamins pa lang, 17 vitamins na. Number 1, boron. Alam niyo yung boron? Ang first name niyan, Ernie. Ernie Boron. Hindi, biro lang. Calcium, kailangan mo to sa buto. Chloride, chromium, kailangan ng mga diabetic to. Kasi yung chromium, tumutulong yan sa cells para bumuka, makapasok yung sugar. Pag hindi nangyayari yun, yung sugar, lulutang na sa dugo, kaya mataas ang blood sugar. Di ba? Kaya ang barley, napakahusay po sa mga taong may diabetes, mga diabetic. Iodine, iron, magnesium, hanggang zinc. Yan ang vitamin, ano pa lang yan, ha? Minerals pa lang yan. Doon tayo sa vitamins. Ang mga vitamins, ang alam nyo lang yung basic. Ano mga vitamins na alam nyo yung basic na vitamins? A, B, C, D, tsaka E. Yun lang alam natin di ba? Pag nakalimutan mo, pwede mong kantahin. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, and E. Vitamin A ay sa mathe. Vitamin B ay sa bloody. Vitamin C ay sa ubo. Vitamin D sa bulalo. Vitamin E for the daddy para makaavanti. Yan, mga vitamins, ha? Vitamins yan. Di ba? Di ba yung mga vitamin E for the daddy, mga Rogen E, di ba? Kasi pang ano yun eh. Vitality yun eh. Vitamins natin, beta-carotene. Yan ang ano yan ang main architecture ng vitamin A sa mata yan eh. Di ba? Eto maganda. Biotin. Para kanina yan? Para sa mga bakla. Biot, di ba? Biot. Biotin. Biro lang. Okay. What else? Folic acid, niacin. Ito maganda. Pantothenic acid. Yan yung vitamin B5. Sa buhok, tsaka sa skin. Kaya yung mga commercial ng Pantene with vitamin B5. Pantothenic acid. Yun. Kaya maganda yan. Kaya barley maganda sa hair. Vitamin B1, B2, B6. Yung mga pandak. Ayan, vitamin B12, pampatangkad. May vitamin P pa o tsaka vitamin K. Ang vitamin K magaling yan sa pang-ampat ng dugo, pang-clotting. Tama? Pang blood clot, yung vitamin K. So marami pa. Enzymes. Kung walang enzymes, baliwala lahat yan. Kasi ang enzymes, ang facilitator para magamit ng katawan, lahat ng to. Marami yan. Amino acid, kailangan mo to. Kasi ang amino acid, ang building blocks ng protein. Sila ang bubuo ng protein at yung protein naman nagiging muscles. So hindi mo kailangan na mahabang maraming karne para magka-muscle. Mag-barley ka, pwede. Ganun siya kaganda. 68, dami Barley leaves pa lang yan. Grabe, no? Nakaka-amaze ba? Yung mga bata, napapanganga no? Di ba? Mamaya, doktor ka na after neto. Maniwala sa akin. Okay. As antioxidant, napakataas din ng barley. Familiar kayo sa ORAC? ORAC. Hindi. Hindi ho yan yung assistant ni Baroque. ORAC. Oxygen Radicals Absorbance Capacity. Yan po yung basihan, yun yung barometer para malaman kung gaano kalakas o gaano karami ang antioxidant property ng isang pagkain. Alam mo, barley, amazingly, 25,500 ORAC value and no other food can give you this antioxidant protection. Ano ba yung antioxidant? Lagi yung naririnig. Anti, laban, oxidant or oxidation. Pag sinabing oxidation, nabubulok, nangunguluntoy, nalalanta. O ganito na lang. Balatan nyo yung apple. Yung apple. Alam niyo apple? Apple, mas. Balatan nyo yan.
Tapos, i-expose nyo sa lamesa. Ano mangyayari? Tawag doon oxidation. Kasi yung pollution, yung pollutants is may, 'di ba? May reaction 'yon because of pollution. Ngayon, ikaw, exposed ka sa pollution, maraming bacteria, exposed ka din. So kung wala kang ginagawa at wala kang antioxidant, walang antioxidant property ang kinakain mo, ganun din. From within hanggang outside, nangungulunti ka din. Kaya pag walang antioxidant, maagang tumatanda. Maagang nangungulunti ang isang tao. Ganun siya. Okay? Pag lumalala yan, from within, nagiging cancer yan. Parang kinakalawang. Yung pa isa, parang rusting. Di ba yung tubo, pag kinalawang, lumalala, kinakain ng kalawang, hanggang bali na yung tubo. Ganun yun. Oxidation tawag doon. Ayos? Gaano katindi yung antioxidant? Compare natin. Etong grapes na to, pagka mahal-mahal, ang baba lang pala, 739 per 100 gram lang yung antioxidant property niya. Spinach, 1,260. Yung kale, kamag-anak to ng repolyo, 1,700 per 100 gram. Raisins, 2,800. Prunes, 5,700. Tingnan mo yung barley, 25,500. Kahit magsama-sama sila, barley alone, tapos sila. Kahit magsama-sama sila, kahit mag-Royal Rumble sila, kahit pagsama-samahin po ang pagkain sa bahay kubo, hindi mananalo, barley alone, sapat ng antioxidant property para sa'yo, gumanda ka. Di ba? Para bumata ka. Why is it so beneficial for our health? Ito yung characteristic ng barley. Isa-isayin ko na mabilis po sa inyo. Una-una, alkaline food siya. Kailangan ng katawan. Explain ko mamaya. Rich in vitamins, minerals, amino acid, rich in beta-carotene, rich in chlorophyll, at ito pinakagusto ko, SOD, superoxide dismutase. Yan yung anti-aging. Di ba? Mamaya explain ko sa inyo. Unang-una, complete alkaline green food. Ba't kailangan ng alkalinity ng pagkain, Sir Val? Ganito yan. Pagkakatawan mo acidic, kakambal mo na sakit. Tandaan nyo yun. Ito matindi. Lahat naman tayo acidic na. Lahat tayo. Nagkape ka lang kanina eh. Yun lang, di ba? Lahat tayo acidic. Pag acidic ka, ikakamatay mo yan. Ba't di tayo namamatay? Ang galing ng katawan natin. Sobrang galing. Pag naa-acidic katawan mo, yung katawan mo, kaya niyang in-neutralize yun. Kukuha siya ng mineral sa buto mo para ma-neutralize yung acid. Normal ka na uli. Habang nangyayari at kung lagi nangyayari yon, ninipis naman ang buto mo. Kakaroon ka ng osteoporosis. Magiging weaken yung mga muscle mo. Magkakaroon ka ng fatigue. You see? Kaya dapat binibigay ang alkaline na pagkain para hindi ka over-acidic. Ang barley natin, ang pinakamagandang source ng alkaline para i-neutralize ang acid ng katawan para hindi ka magkasakit. Alright? There seems to be always confusion daw between correct diet and our favorite food. Pag yung favorite food mo kadalas acidic, ano masarap? Okra o barbecue? Plastic okra. Wee! Plastic. Yak, okra. Ako nga, di ako kumakain ng okra eh. Tanong nyo bakit? Pagkain na ulol yan eh. Tira mo, naglalaway. Ano masarap? Inihaw na pork chop o malunggay? Malunggay. Plastic. Di ba? Steam na talbos ng kamote o inihaw na liempo. Di ba? Lahat ng binanggit ko sa kabila talaga may tutong-tutong pa, di ba? You see? Sarap ng liempo kaya pag bagong ihaw, no? Os kapalit, ano to, saluyot, yak, damo. Di ba? Pero yun ang tama. Ito pa isa, healthy food and what is available in your family table. Kung ano nandun, nakakainin mo. Wala namang ang corny mo. Nakahanda, lechon, sisig pa, tsaka meron pang menudo. Wala bang spinach? Ano ka? Hindi. Yung bata nga, pag nakakita ng green sa table, yung green na gulay, bata, takbo palabas eh. Ayaw kumain nun eh. Kasi walang lasa. Blunt. Diba? Yun ang kailangan. Kasi yun ang tama. Sabi ni Dr. Ragnar Berg, a balanced nutrition, a balanced diet, dapat ganito. 80% alkaline and 20% acidic food. 20% lang acidic food. 20% lang ang ulam. Kano? Pag kumain ka, ganito eh. Pili ka. Acidic o alkaline. Madalas baligtad, di ba? Ito 100% nga kayo. Ito lahat eh. Hindi kayo nakain nun eh. Kaya wala kayong ligtas mamaya. Lahat i-order ng best barley at saka barley fusion pagkatapos ko.
Kasi ma-amaze kayo sa ganda ng barley natin eh. Di ba dapat ganito? Pili ka. Alam mo naman tayo, what you eat is what you are. Tama. Kung ano ka, kung ano yung kinain mo, magiging ganun ka. Kaya pagkain ka ng kain ng gulay at prutas, maganda skin mo. Tama. Yun ang nangyayari. Kaya pagkain ka ng kain ng baboy, mukha kang mataba. Ito baboy agad oh. Mataba lang. Grabe naman. Diba? Mataba lang. Oh, di ba? Kung acidic ang kinakain mo, ganito itsura mo sa loob oh. Ayan, excess of acidic food, overweight, muscle pains, fatigue, and bone loss. Di ba nabanggit ko bone loss? Doon kumukuha ng minerals so neutralize the acid. Pero pag alkaline food, particularly yung best barley at barley fusion ng Ascendra, prevent diseases, healthy blood, healthy hair and skin, long life. Di ba? Tatamarin ka pa ba mag-barley kung ganito ang makukuha mo? Hindi na, di ba? Magiging habit mo na yan, uminom ka niyan. Vegetable protein, kaya nga hindi mo na kailangan ng heavy intake of meat. May protein na nagiging muscle ng katawan natin ang barley. Tapos, nakita na kayo ng Wagyu steak? May mga taba in between yung laman, di ba? Nahihilo kaya ako sa Wagyu steak na yun, kahit konti lang kainin ko. Tapos ang mahal-mahal. Yun ang ibig sabihin ng cellulose-free cell wall. So yung mga kalamnan natin, mga cells natin, wala siyang taba. Talagang lean yung muscle mo at malakas. Tapos highly digestible pa ang barley natin, tapos readily absorbed ng katawan. Hindi na mahabang proseso para makuha yung sustansya. At mamaya, meron tayong information kung gaano kaganda yung form ng ating Ascendra barley. Amino acid, sabi ko nga, yan ang building blocks, di mo kailangan ng heavy meat. Kasi pag puro ka karne ng karne, ang tagal matunaw. Samantalang pag barley, seconds lang, tunaw na, absorb na ng katawan mo. Kung kailangan mo ng nutrients. Kaya pag nagkakaedad ka, sabi yung mga 50 and above, dapat din na nakakain ng karne. Pag gabi, yung mga 50 and above, gaya namin, nagkakarne. Sabi ng mga expert, it's like storing dead rats in your stomach. Kaya sa umaga, bloated ka. Hindi ka matunawan. Nagkarne ka pa kasi. You see? Mga bata, okay lang yan. Carrots, maraming beta-carotene. Pero mas maraming beta-carotene ang ating barley sa carrots. Yan. Yan yung synthesis ng vitamin A. Ito gusto ko. Makinig mabuti ha, baka magkamali kayo dito. Yung chlorophyll, yan yung blood ng halaman. Yan po yung nagpapagreen sa halaman. Nagagaling sa araw yan eh. Yung chlorophyll. Yan, dugo ng halaman yan. Kaya yung halaman green because of chlorophyll. Ngayon, sino si hemoglobin? Okay. Konting trivia. Si hemoglobin, parang ano yan? Parang kariton. Yan, parang kariton yung hemoglobin. Nasa blood natin yan. Diyan nakalagay yung oxygen tsaka yung nutrients. Transporter ba? Transporter siya. Tatakbo si hemoglobin sa blood natin, papakainin yung mga cells natin. Okay? Yun yun. Tabo yung mga diabetes. May mga sugat na hindi gumagaling. Bakit? Hindi nakarating yung supply ng nutrients at oxygen doon sa mga part na yun. Kaya yung sugat, gumaling. Pag namamanhid yung mga kamay mo, ganun din yun. Hindi nakarating yung blood circulation sa part na yun. Papasakit ang ulo mo, ganun din. Kaya kailangan minom ka ng water. Kasi yung water may oxygen. Nakuha? Basta siya yung transporter ng food tsaka ng oxygen sa blood natin. Ngayon, si chlorophyll na nasa barley halos pareho ng molecular structure ng hemoglobin. Kaya kapag ikaw kulang ka sa blood circulation, mas kailangan mo ng barley para mas healthy at dumami ang hemoglobin mo. Yung mga taong may anemia, mga namumutla, tinuturo ka ng doktor ng hemoglobin, di ba? Lalo yung mga nade-dengue. Yung anak ko 8 years old na dengue nung siya ay 8 years old. Yung mga batchmate niya, grabe. Sa hospital ng FEU. Nangingitim na yung mga labi. Kailangan na ng blood transfusion ng mga bata. Yung anak ko, grabe, berde labi. Alam bakit? Binabarley ko lagi eh. Sabi lang, berde labi ng bata, kakabarley. May mga mantsa-mantsa pa si Kyle dito. Kinabukasan, labas yung anak ko. Yung mga bata nandun pa. You see? Ang ganda sa dengue, napakaganda niyan. Tsaka sa mga anemia, yung barley natin, guys. Okay? Dahil sa molecular structure, similarity ng ating chlorophyll sa hemoglobin natin. Naintindihan? Okay.
Now, tinan mo to. Yung ating circulatory system. Yung dugo, kailangan makarating, okay, yung pagkain at oxygen sa mga parts na to, lalo na sa brain, sa heart muscles, reproductive organ. Kaya pag, di ba madalas yung mga diabetic, ayaw tumayo. Di ba? Kasi nga kulang sa blood circulation. Bigyan mo ng barley, mag-i-improve yan. Pero minsan talagang sobrang lala ng diabetes, tagal lumalanta na eh. Meron pa rin akong remedyo dyan. Ito, hindi nyo alam. Pag ayaw tumayo, nako, walang mali siya. Bigyan mo ng makahiya tea. Alam niyo makahiya tea? Alam niyo makahiya? Yung mga bata, yun yung dahon na sumasara pag nagagalaw. Kumuha ka ng isang dakot na makahiya. Effective to. Huwag yung berde ha. Yung pula, yung berde, hindi potent yun. Yung pula. Higuasan mo mabuti, tagtarin mo. Pakuluan mo sa 3 basong tubig. Huwag susobra, mawala ng bisa. Sa palayok, pakakuluin. Huwag sa kaldero kasi metal yun. 10 minutes lang, huwag sosobra. Pag kumulo na, tanggalin na. 10 minutes. Salain, lagay sa termos. Yung makahiya tea, yun ang iinumin. Maniwala kayo sa akin, mga tatay. Ako, parang cobra. Parang cobra. Ang tigas talaga. Kaya lang may side effect. Pag nahawakan, nahihiya. Kasi makahiya eh, di ba? Kaya, display lang. Display lang. Pag andyan yung mihis, pag yung mihis mo nandyan na, wag mong hahawakan. Ganyan lang yan. Biro lang. Why does barley helps in making look younger and improving our appearance? Dahil dito, kay SOD. Yan yung anti-aging, superoxide dismutase. Alright? Enzymes yan na meron tayo sa katawan. Kaya nga lang, pag tumatanda ka, nawawala. Kaya nangunguluntoy na tayo. Kaya kailangan binibigay mo uli. Without it, cells more vulnerable to oxidant, which cause aging and diseases. Galing ano? Sige, magbigay kayo ng pagkain sa akin ng may ganito, hindi kayo makakahanap. Pero ang barley, may anti-aging property. Grabe na yan. Oh, gusto nyo malaman kung talagang effective yan? O sige. O, ito ko. O, tingnan nyo. Grabe oh. Nung pinost ko to, ang title, Transformation. Ito bang walang niya akong downline, piltan ng title, ginawang evolution. Mula Java man hanggang Nandertanoid, hanggang maging human, walang hiya kayo. Ang laki ng kinita niyan sa Facebook, yung picture na yan because of barley. Grabe to, walang makain talaga oh. Si Commander Bawang, oh. Up George, alam mo to? Forever ako neto. Yung barong na suot ko, yung hiniram ko sa'yo. May mga aloe vera ha. Tandaan mo ha, may mga aloe vera yung barong niya, hiniram ko kasi may party kami. Party yan, laki ng pimples oh. Wala na oh. Grabe. Para may cancer na oh. Ang lalim eh. Imagine guys, 41 years old ako neto. 55 na ako ngayon, di pa ako natutuluyan. Tama. Kung di ako nagbabarley, ubus na yan. Diyan ako galing eh. Hating-hati na, dulo-dulo talaga eh. Oh, tamo, nag-improve. Oh, inangat ko na buho ko. Oh, di ba? Lumalabo nga lang mata ko dahil matanda tayo. Oh, pero nakita mo na ang transformation. Hindi ako nagkatyan. Yeah? 15 years of taking barley, ladies and gentlemen. O, ayaw nyo maging huklubang gurang. Mag-barley kayo para pagtandaan nyo, yummy pa din. Di ba? Hot pa din kayo pagtandaan nyo. Kumita ng malaki yan. Picturean nyo, baka kumita rin kayo. It's all in one. Barley contains particularly everything na wala ka nang kailangan. Kompleto. Grabe, no? Barley lang. Banat lang araw-araw. Kahit maya-maya, wala namang overdose yan. Juice lang yan eh. Para maraming points, maraming essentials, para maraming expansion bonus, di ba? Oh, eto na. The barley of Ascendra. Anong kaibahan ng barley ng Ascendra? It's pure, it's potent, okay? Solido, everyday wellness essential. And tayo, we're not just focusing on sales, on income or profit. We are focusing on quality, purity, absorption, and result. Yan yung value proposition ng ating company, not just in the marketing plan or in the culture of Ascendra, but also in our products. Binibigay natin talaga yung tama, hindi tayo nang ha-hype.
You see? Talagang tama yung binibigay natin. Pinagbutihan talaga ang produkto ng Ascendra. Particularly itong ating barley. What makes barley unique? It's 100% young green barley grass. Sinabi ko na kanina, hindi po siya old grass. Yung young, yung pinaka-concentrations of nutrients na kinukuha natin. It is chemical-free cultivation, hindi ginamitan ng heavy chemicals and pesticides para yung mga abono o pataba, hindi siya ginamitan ng ganon. Well-milled for maximum absorption. Yung ating produkto, yung ating barley ay hydrolyzed. Sabihin nyo, hydrolyzed. Ano kaibahan nun? Ganito yan. May mga form ang supplement, kahit drugs. Meron tayong capsulize. Yun yung nakakapsul. Ang problema sa capsulize kasi pag ininom mo, kailangan pa ng hit ng katawan para ma-digest, matunaw, ma-breakdown bago ang pahanabangan ng katawan. Meron namang powderize. Yung powderize naman, gigilingin lang yung pa-powder lang naman, tatanggalin yung moisture para hindi amagin. Yun na yun. So may tapon pa din doon. Alam niyo yung hydrolyze, the research ko, grabe pala yung pinakamataas na form pala yung hydrolyze. Kasi yung nutrients ng barley, bin-breakdown na. Hindi mo pa iniinom, naka-breakdown na yung mga minerals, mga amino acid, mga vitamins, hindi mo pa iniinom. Para mas mataas ang bioavailability, yun yung absorption. Kaya yung barley natin, pag inom mo, walang tapon, lahat absorb ng katawan. Dahil hydrolyze siya, yung pinakamaliit na particles ng isang produkto ang nangyari sa ating barley. Kaya idinom mo pa lang, lahat ng cells and organs sa dinaanan ng juice, ina-absorb na yung sustansya bago pa makapunta sa sikmura mo. Imagine ganun siya kaganda. Kuwang-kuha mo lahat ng benefits. Kaya pag tinanong kayo ng pagkakaiba, hydrolyze kami. Ano yun? Pasta. Atan ka kay Bal. Di mo pa kabisado. Kaya kabisaduhin nyo yung paliwanag ng hydrolyze, ha? High in fiber, kaya magandang pangwalis ng mga toxin sa ating bituka. Ano pa? Para saan ba to? For prevention, di ba? Prevention is made better than cure. Huwag ka nang mag-antay magkasakit. Fights free radicals, acidity, boost daily vitality. Yung digestion mo, magandang, hindi ka bloated, hindi ka nai-empacho dahil magandang digestion mo. Alright? Weight control, nakatulong siya sa mga majujuba. Ha? And safe for long-term, everyday use. May mga supplement kasi na bawal na pangmatagalang inumin. May mga supplement na ganun. Sige, araw-araw kayo mag-carrots. Pwede? Hindi pwede. Mag-o-orange kayo. Hindi nga, walang biro to. Mag-o-orange ka. Mga palad mo kulay orange, sa katalampakan mo kulay orange. Pag araw-araw ka mag-carrots. So hindi siya pwedeng long-term. Si barley, kahit araw-araw, kahit paya-maya, pwede. Nagiinuman kayo, chaser nyo barley. O, di ba? Pwede. Oy, ano ha, bago kayo uminom, mag-barley muna kayo. Walang hangover sa umaga, promise. Kaya mamaya, may party, baong kang barley. May agimat ako, yari kayo sa akin. Yari kayo sa akin, sabi ni Bal. O bukas pa nga, pag network ka pa. Di ba? Pagdalasing ka sa gabi, di ba? Sa umaga, sakit ng ulo mo di ba? Promise, mag-barley ka muna. O, di ba? Kaya pag sa inuman, hindi taga-Ascendra, magbabarley ka. Pag sinabi ng kainuman, ano yan? Ito, sikreto ko. Ba't ako hindi nagkaka-hangover sa umaga? Saan meron yan? Sa akin, bili kayo. May dala ako dyan sa kotse. Benta kagad. O, di ba? Ito maganda. Itong barley fusion natin, dalawa di ba? Best barley, which is pure, walang halo, barley fusion. And even the collagen and gluta na nilagay sa ating barley fusion, yung next version natin, hydrolyzed din. Itong fusion ang iniinom ko kasi kailangan ko na ng collagen tsaka ng gluta, ng more supplements kasi nga nakakaedad po tayo. Gustong-gusto ko yung lasa nito Talagang natural juice lang. Kaya pansinin nyo, kuha kayo ng other brand ng barley tsaka barley natin. Pagsabayin yung haluin, maniwala ka sa akin, bright green yung barley natin kasi hydrolyzed. Yung iba, army green or dark green, parang lumot. Pati amoy magkaiba. Promise. Pag-experiment kayo, compare nyo. Kaya mamahalin nyo yung barley natin sa Ascendra. Barley Fusion, it's a 4-in-1. May barley tayo. Number 1 superfood, tas yung fenugreek pala, in research ko na-amaze ako. Superfood din pala number 2. May hydrolyzed collagen and hydrolyzed glutathione. Yung gluta, 3 klase yan. Merong S-acetyl, yun yung kinokot yung gluta para hindi masayang yung gluta ma-absorb ng katawan mo.
hindi masayang sa digestion mo, sa gastric fluid mo yung gluta, kaya kino-quote nila ng S-acetyl. Isang form ng glutathione. The next one is oxidized glutathione. At ang pinakamaganda, yung pinakamaliit na breakdown ng nutrients, yung hydrolyzed glutathione. Yun ang pinakamataas na form at pinaka-effective kasi mataas ang absorption ng katawan. Ayos? Ayos ha? Okay, it's a 4-in-1 yung ating barley fusion. Detoxifying because of chlorophyll, immune system booster, natural enzymes, high in antioxidant, particularly sa anti-aging SOD na sabi ko na sa inyo kanina. At higit sa lahat, helps control cravings and weight kasi may feeling of fullness ka pag nagbabarley ka, hindi ka na tumatakaw lumamon, lalo na sa gabi. Alright? Yung fenugreek pala, ito itsura niyan, research ko. Ano kaya yung fenugreek na to? Tapos tinignan ko yung characteristic niya. Superfood din pala. Ang dami rin palang nutrients na meron tong fenugreek na to. Tapos nilagay pa sa barley. Para bang booster, mas pinalakas, mas pinatindi. Di ba? Servisyon totoo. Ganun talaga yung barley natin. Improves hair thickness and shedding. Ayan, yung mga may hair fall, nag-i-improve siya. Clearer skin. Yung mga guys dyan, libido support. Yung mga wala nang gana dyan sa bedtime. Mag-barley kayo. Okay? Then, collagen. Siyempre, alam nyo na yan, self-explanatory. Pas sinabing collagen, para bumalik yung elasticity ng ating skin. While we are getting older, ladies and gentlemen, yung elasticity ng ating cell wall, ng ating mga skin, nagsasag, nagbibrittle. Kasama na yung mga ugat at mga veins natin, mga blood vessels natin. Pag tumatanda tayo, even the blood vessels, tumitigas yan. Dapat yan elastic. Without collagen, titigas yan. Pag tumigas yan, nagkabara, masusugat, puputok, stroke. Pero kung elastic yan because of collagen, bumabatak, which is dapat ganun talaga siya. Kaya kailangan mo ng collagen. Meron sa barley. All-in-one di ba? Di mag-barley ka na lang ng barley fusion ka na lang. Hydrolyzed glutathione, effect lang po yung puputi. Pero hindi ang main purpose ng gluta. Ang main purpose ng gluta is antioxidant. Alright? Panglaban yan sa pag-invade ng mga free radicals. Meron din sa ating barley fusion. It's a hybrid wellness drink, 2 superfood plus barley. Napaka-powerful ng ating barley fusion kasi 4-in-1 siya. Ayan. So, pero hindi ako bias Inumin nyo pareho. Kahit ano dyan, pareho lang yan. Pero syempre sa mga 40 and above, 50 and above, mas maganda tong barley fusion. Para manatili kayong bata at yummy sa paningin ni Mister. Di ba? Yummy ka ngayon. Syempre barley ako. Ito yan. Best barley and barley fusion. Huwag kayong malito. Magkaiba naman ng label. Okay? Now, ito na. How to sell your barley in your Ascendra barley. Paano bebenta nga, Sir Bal? Hindi naman kami mga salesman. Di ba dito, una, i-develop natin personality nyo, yung values nyo, yung attitude nyo, yung tawag dito, yung image nyo, di ba? Attitude, yung character. Siyempre, kailangan din ng skills. Mabait ka nga, good attitude ka, hindi ka naman makabenta, di wala din. Basta mabait lang ako. May points ka, wala. May recruit ka, wala din. Hindi pwedeng ganun. Kaya kailangan pareho. How to sell? Remember this simple technique, ladies and gentlemen, but while you are, when you are selling any products na binebenta nyo, laging ganito ang technique. Basa. Do not argue with your client. Di ba? Pag sinabing, yung barley nyo ba, pareho lang nung sa kabila? Masabi mo, ay, di kami ganun, lasang putik yun. Hindi ka ganun. Ganun, pikon ka agad. Ang mahal ng barley mo, mahal ka dyan, mura nga ito, mahal nga sila wala ka lang pera. Hindi ganun. Do not argue, no? Okay? Follow this simple step. Pag may objection ang kliyente, acknowledge his or her opinion. Opinion niya yun Maaring tama, maaring mali. Pero opinion niya yun. Walang basagan ng trip. Di ba? Okay? But do not agree. Pag sinabi niyang, ang mahal ng barley nyo Madalas ganyan di ba? Mahal ng barley nyo Ikaw naman, ang sagot mo, hindi to mahal, mas mahal yung iba. Sungit no? Ganto. Acknowledge
Nauunawaan ko po ang feelings nyo kung namamahalan kayo kasi marami naman talagang kliyenteng ganyan din. Di ba? Hindi mo siya binara, hindi mo siya sinopla, in-acknowledge mo lang. Di ba? But do not agree. Kasi pag nag-agree ka, tama siya. Nauunawaan ko po ang feelings nyo na mahal. Di ba? Pero alam nyo po ba, kaya ganyan ng presyo niyan, nag-concentrate kami sa quality para sulit po yung ibabayad nyo dito sa aming Barbie. Ganda ng sagot mo, di ba? Pag Miss Universe. O, di ba? Then present your pitch by emphasizing the benefits of your product. Mag-focus kayo on the benefits, wag sa price. Pag nag-away kayo sa price, ang babagsakan niyan, mura. Babagsak yan sa online. Nabibili 349 lang ang barley doon sa online, sa Shopee, tsaka Lazada, tsaka TikTok. Kung di mo kayang i-present yung benefits, advantage natin, doon bibili yan kasi basihan lang mura eh. Pero pag napaliwanag mo ng gusto, yung mga sinabi ko kanina, kung gaano kaganda yung barley natin, sa'yo bibili yan. Bakit? May trust sa'yo dahil knowledgeable ka sa product mo. At higit sa lahat, you know how to sell. Nakuha? Focus kayo dito. Sabihin niyo FAB. Ano yung FAB? Features, advantage, and benefits. Kahit anong mauna ha. Sabi ko lang FAB para magandang pakinggan. Hindi lang pwedeng, di ba, buff. Pangit naman yung buff. APAB, hindi pwede naman. No? Kahit anong mauna. Baka nagkukwento ka, benefits ka na kagad eh. Bigla mo na alala. Ay nako, mali. Ano pala muna? Ma'am, pictures muna. Pictures. And in any order. Depende sa flow ng usapan nyo. Basta features, advantage, and benefits. O, sampulan ko kayo. Para alam naman, kumpleto ko eh. Ano yung features? O, isipin ng features. Katangian. Karakteristik ng isang bagay o isang produkto. O, anong features? Di ba bakit may mga brand ng damit ang mahal versus mga damit na nasa Baklaran o Diviso? Pareho lang naman damit yun. Pero may mga features na hindi umuurong pag nilalaban. O, di ba? Features yan. Hindi kumukupas kahit na matapang ang sabon na makukuha mo sa mga brand na mamahalin kasi quality. You see? Features tawag doon. Yung barley natin, ang features niya, young barley grass from Australia. So hindi siya old barley grass na gawa sa mga bansa na ang layunin nila makabenta, volume ang gusto nila. Tayo hindi, talagang quality. So features natin, hydrolyze. Kaya very high ang bioavailability. Mataas ang absorption. So walang sayang. Napapakinabangan ng katawan natin. Kailangan ma-explain mabuti yung hydrolyze at yung powderize. Doon tayo makakalamang eh. Yung ganong features. No added sugar. Bakit? May mga barley kasi na may mga added sugar at mga identical flavors. May mga barley yung dati na uso kinakalog. Tapos may mga flavors. Merong pinya, merong apple, merong oranges. Yung mga flavors niya identical. Ibig sabihin, lasang mangga, hindi naman mangga. Di ba yung mga juice na mura? Lasang pineapple, di naman pineapple. Lasang avocado, di naman avocado. Ano yun? Identical chemicals yun, identical flavors tawag dun. You see? Wala tayong ganun. Tapos halal certified. So even the Muslim brothers, pagagamit nila yung barley natin. That is features. Pwede nyo pang dagdagan kung may isip pa kayo. Okay? Advantage, ito. Very convenient to get full nutrients instead of eating a bunch of green vegetables and fruits. Ibig sabihin, advantage po to ma'am kasi yung lahat ng sustansya na makukuha mo sa mga gulay at prutas, isang baso lang pwede na. Hindi naman tayo makakakain ng isang basket na gulay. Tsaka mahal yun. Isang sachet lang nito, isang araw. Sulit na ang nutrients mo. May anti-aging pa. So, ang tawag dyan, advantage. Convenient. It can take just like a refreshing juice. May mga tanong sila, ano lasa niyan? Ay naku ma'am, parang juice lang, refreshing pa pag malamig. Wow, di ba? Ngayon mga sagot. Kasi mas mababa lasa niyan. Oo ma'am, medyo takip pa ng ilong pag iinumin mo ha. May piloso pa akong sagot dati. Ba't di masarap yung barley nyo? Sumagot siya. Siyempre bang barley yan? Kung masarap ang gusto mo, di coke inumin mo. Kulit eh, no? Yung mga seller na talagang di marunong sumagot eh. Better taste that even toddlers. Advantage nga eh. Kasi ang problema ng ibang barley, sabi, yung anak ko hindi kayang inumin. Yung barley nyo. Yung isa, yung lasa hindi masarap, may amoy, isa naman sobrang tamis. Yung sa atin, tama-tama lang. Kahit toddlers, kahit 7 years old, kayang inumin. Kasi anak ko, bata pa nagbabarley na hanggang ngayon. Hindi, binibidyo ko yun. Nagbabarley kami dalawa. Sanay na sanay siya kasi yung lasa nga hindi naman siya problema.
Benefits. Na. Holistic, explain ko na ha. Pag sinabing holistic kasi, pag ininom mo yan, yung buong katawan mo nakikinabang. Lahat ng problema mo naaayos. Kunyari, high blood ako ba? Nag-barley ako, hindi naman bumaba yung blood, ano ko, yung aking blood pressure. Pero ma'am, maganda tulog mo? Oo nga, you see? Siyempre, susunod na yung blood pressure mo. Diretso mo lang. Pero tinan mo, hindi ka na napapagod. Malakas ka, hindi ka acidic. Tama ba? Oo nga. Di ba, tsaka ano ka na, hindi ka na constipated. O, di ba? Kasi nga, holistic siya. Hindi lang siya pang high blood. Excellent for detoxification. Nako, yung mga hindi normal na dumudumi araw-araw ha, na makagandang pang padumi neto, bowel movement. Perfect immune system booster, highest antioxidant among other food, and the best anti-aging. O sige, picturean nyo para kabasaduhin nyo. Importante to eh. Follow nyo ako sa TikTok. Boss Bal Shop. Pagmasdan nyo yung mga video ko. Ako po, tatlong linggo na akong walang upload sa TikTok ko. Affiliate ako eh. Pero may benta pa din ako. Dire-diretso. Residual. May income. Wala na akong na-upload na video. Alam nyo kung bakit? Na-deliver ko ng maayos yung mga produkto ko. Panoorin nyo po. Grabe. May sako. Meron dong buto ng kalabasa. May medyas. May blowtorch. Tinan nyo yung TikTok ko. Mahututuwa kayo. Pero pagmasdan nyo, nakafocus ako on features, advantages, and benefits. Kaya may benta. Hindi hype. Hindi kwentong barbero. Yung kasi yung magandang technique. Clear? Follow nyo na rin ako. Eto na. May mga few, mga inquiries. Hindi naman objection to. Ng mga kliyente natin. Sagutin natin, naghanda ako ng 10. Sa buong experience ko, itong 10 lang nangunguna sa mga tanong sa akin about my products. Barley. Okay? Para saan ba ang barley grass? O, pag tinanong ka, para saan ba ang barley grass? Paano ngayon yan? Basta, inamin mo lang. Tinamad na talaga eh, no? Basta, magiging healthy ka. Di ba? Hindi ka magiging effective salesman yan pag ganyan. Di ba? Para saan? Answer. Yan, answer. Para makaiwas ka sa pagkakasakit. Period. Di ba? Ngayon, pag may follow-up question, edi mag-explain ka. O pag hindi na nagtanong, edi okay na. Solve na sa sagot mo eh. Di ba? Pag may follow-up question lang, may makukulit eh. O sagutin mo ngayon. Ang main purpose ng barley, ma'am, ay palakasin ang katawan para makaiwas tayo sa pagkakasakit. O, ganyan lang siya. Ang barley tumutulong upang makaiwas sa high blood pressure, makaiwas sa heart attack, maiwasan ang cancer at pigilan ang acid reflux na katulong mo sa mahimbing na pagtulog dahil sa GABA. Sulat ko na nga itong GABA na to. Favorite ko to eh. GABA. Yung mga may anak na autism dyan, mag-barley kayo. Kasi kailangan to ng batang may autism. Sino pa? Batang may ADHD. May mga insomnia. Mga stress. Kailangan nyo ng barley because of this. Ito isa sa mga nutrients ng barley. GABA. Gamma, butyric acid, kaya GABA. Gamma-aminobutyric acid. Yan ang kailangan. Para saan? May calming effect, concentration, better sleep, focus, okay? And memory improvement. Yan. Yan ang ginagawa ng GABA. Kaya yung mga hyper na bata na may autism, yung mga nanay, nabebentahan ko ng barley. Sa autism club namin, lakas ako magbenta ng barley. Dahil ito, ang inaano ko sa kanila. Pinapresent ko sa kanila. Yan, yung gamma-aminobutyric acid. Ayos? Pampakalma ba? Pampakalma. Pag may asawa kang makulit, pagbarlihin mo. Makulit eh. Kumalma, para kumalma. Kasi may GABA. Another question. Bakit Ascentra barley? Meron namang barley sa ibang nabibili, tsaka mura. Naku, yan ang tanong na challenging eh. Bakit i-plain ko Ascentra? Sagot! Dumaan sa maingat at special na proseso ang Ascentra barley, ma'am. Hydrolyzed form to. Okay? Hydrolyzed form. Ibig sabihin, naka-breakdown na po ang mga nutrients bago pa siya inumin. Kaya pag inom mo, absorb agad ng katawan mo at walang nasasayang. Complete nutrients. Full absorption po. Walang sayang. Ayos? Yun ang sagot. Pangatlong katanungan. Question, bakit dapat araw-araw mag-Ascentra barley, Sir Bal? Sagot. Pag uminom kayo ng best barley, ay para lang kayong kumain ng 1 platong gulay.
Kailangan ng katawan natin ang prutas at gulay, pero hindi naman natin ito ginagawa araw-araw. Pero pag Ascendra barley ka, kahit araw-araw mo inumin, napaka-convenient. Tama nga naman, di ba? Sige, kumain nga kayo ng isang basket na gulay, kung kaya nyo yun. Sa taas ng water ng mga gulay at prutas, bundat ka. Tama ba? Kumain ka lang ng isang pakuan eh. Ewan ko lang, makalakad ka eh. Sobrang bigat sa tiyan ng isang pakuan. Ano nakuha mo doon? Fiber, tsaka water, tsaka sugar. Wala na. Kumain ka ng upo, repolyo, talong. Ano nakuha mo doon? Water, tsaka fiber. Nabusog ka lang. O, di ba? Pero pag nag-barley ka, full nutrition, isang baso lang. You see? Pag may mga added question, doon lang kayo mag-elaborate. Tapos pag dineliver nyo siya, mahinaho na parang kaibigan lang. Kasi pag may kausap ako ganyan, may mga patapik-tapik pa ako eh. After ng conversation, closed na kami. Di ba? Ganyan yan. Kasi may psychology dyan eh. Hindi ka mukhang salesman, nagkukwento ka lang. Pero knowledgeable ka. Ganun siya. Ayos. Question. Pwede ba ang barley sa diabetic? Ang Ascendra barley? Sagot. Yes, actually, mas kailangan uminom ng Ascendra barley ang isang taong diabetic. Kasi napipigil ng barley na tumaas ang blood sugar dahil sa beta-glucan. Si beta-glucan po kasi ang tumutulong para hindi manatili sa dugo ang sugar. Tumutulong siya na magamit, maging energy ng katawan po natin. Kaya sa mga diabetic, ito ang pinaka-benefits niya, itong beta-glucan na nasa loob po ng barley grass. Ayos? Yan ang sagot dyan. O, tanong na naman. Ano ang pagkakaiba ng Ascendra barley sa ibang barley brand? Madalas yan. Di ba? Pag may iba kang barley dala, laging ganyan. Siyempre, comparison, hindi may iwasan yan. Sagot. 100% pure young barley grass. Hindi kami old barley grass, ha? Ang Ascendra. It's from Australia. Chemically free cultivation po ito. Ibig sabihin, hindi po ginamit ng pesticides, chemical, ng herbicides. Tumubo siya. Natural pamamaraan. At higit sa lahat, hydrolyzed form ang Ascendra barley. Kaya mas mataas ang absorption ng katawan, kaya walang nutrients na nasasayang. Explanation, expound mo. Ayan, picturean nyo. Panatanong pa ulit, explain mo lang. Maraming barley na makikita in the market, online man or offline. Meron niyang galing China, galing Korea, galing Japan, galing New Zealand, at kung saan-saan pa. Pero nagkakatalo yan kung paano po siya ginagawa. Kasi sa paggawa, doon nakasalalay ang absorption o pakinabang ng katawan natin. Ang Ascendra po kasi hydrolyze. Kung sa galing Australia, dahil hydrolyze, walang sayang to compare sa ibang brand na halos wala pang kalahati ang nakukuha mo. Tapos yung iba, nasasayang lang kasi pinowder lang po sila. O, mas mura pa kami doon ng 50 pesos. Tapos, ang isang sachet namin, 3.5 milligram, hindi 3 grams. Kaya mas mura po ito. O, habol na lang yun para added score. O, di ba? Tama naman eh. Kaya pala yung powder ng iba, pag tinitimpla mo sa baso, nag-aalikabok, napansin niyo yun? Di ba, nakakabuisit? Gupitin mo, halagay mo sa baso, aalikabok, hatching ka pa eh, di ba? Pero yung sa atin, di ba? Ang bilis matunaw, tapos ang ganda ng kulay. Yung pagkakaiba eh. Ng hydrolyze at powderize. Anong? Nakakatulong ba ang Ascendra barley sa cancer? Sagot. Oo naman, nakakatulong. Nakakatulong nga, hindi po gamot ha. Take note, baka gamot sa cancer na naman kayo dyan ha. Nakukonyatan kayo ni Pres. Yes, nakakatulong sa mga pasyenteng may cancer. Sa ngayon, marami ang mga physician na pinapayagan na ang mga cancer patient na mag-take ng barley, which is true. Because ang barley po ay nasa Philippine Pharmaceutical Directory. Yung libro ng mga gamot, hindi siya gamot, pero nandun. Sa PDF ba tawag doon? Basta, andun sa libro na yon, yung PPD ba? May doktor dito, yung audiologist dito. Basta nandun ang barley. Hindi siya gamot, pero nandun siya. Galing ano? Okay? Explanation. Kung magiging part ng diet mo ang barley araw-araw, may iwasan mo magkaroon ng tumor o cancer. Ang taong may cancer, ibig sabihin, acidic ang katawan. Since ang barley natin ay mataas na alkalinity, nakatulong ito makatanggal ng toxin sa ating katawan. Kaya ang nangyayari, naiiwasan ang katawan mo na magka-cancer dahil nalabanan niya ang toxin sa katawan mo. Elaborate mo lang. Pero ito sapat na eh. Sapat na kasi tama naman to eh. Marami ako kilalang doktor, mga physicians. Nagreseta nga ng barley.
Tsaka yung mga doktor sumasali sa MLM pag barley ang produkto. Dami kong kilalang doktor na kaibigan, barley ang product nila. Alright? Question. Pwede bang barley, Ascendra barley, particularly sa mga kapatid na Muslim? Yes. Pwede. Simpleng sagot lang yan. Halal certified. Tapos, wala nang elaboration yan. Kasi yan ang certification nila na walang tanda. Ano ba yung halal? Yan po yung pag May 7 na yung election. Halalan po yun. Ha? Halal. Ang ibig sabihin sa Muslim yan, no forbidden ingredients. Walang halong ingredients na makakapinsala ng kanilang belief according to their religion. Yan yung halal. Pag kosher naman, para sa mga Hudyo, Jews. Kaya pag tayo meron na sa Israel, magkakaroon tayo ng kosher. K. Kosher rating. Para sa Hudyo yun. Okay? Ayos? Okay. Question, pwede bang Ascendra barley sa mga bata? Oh, pwede. Explanation, mas kailangan to ng mga bata, sir. Dahil ang magiging katulong nila sa pag-develop ng tissues at organ habang lumalaki. So bata pa lang dapat maging healthy na. Tapos, mas kailangan ng mga bata para lumaki silang malakas at hindi sakitin. Ayun, no, maibentahan nyo na yung mga nanay. Pag sinasabi mo to, sa nanay mo sabihin, baka sa bata, alam mo anak, kailangan mo ng barley para hindi ka sakitin. Walang pambili yun. Yung nanay ang kausapin mo. Hindi bibili yung bata. Okay? Tapos banggitin mo yung facts na according to Japanese inventor and doctor, Dr. Yoshihide Hagiwara, yung pang Miss Universe sa sagot, barley is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Ganun pa ba? O question, pwede ba sa buntis? O, di ba? Di ba tanong yan? Tanong yan, di ba? Para sa buntis. Sagot, pwede sa buntis ang Ascendra barley. Dahil para ka lang kumain ng isang platong gulay o pag tanong pa, expound mo pa. Ang mga pregnant women mom, sir, ay may pangangailangan ng kumpletong nutrisyon habang lumalaki si baby sa kanyang tiyan. Tama naman, dalawa lang siyang kumakain, di ba? Baby tsaka siya kumakain. Nakatulong ang barley grass sa mga buntis upang tulungan siyang ihanda ang katawan sa oras ng kanyang panganganak para hindi siya weak pag siya ay manganganak na. At higit sa lahat, ang barley ay nagdadagdag ng productions ng gatas. Ano ba kinakain ng baka? Damo. Saan nga galing ang gatas? Sa baka. Simple. Di ba? Kaya yung mga lactating moms and pregnant women, barley. Mas maraming lumalabas na gatas pag nanganak na siya. Promise. Proven na namin yan. Proven and tested ko na yan for the last 15 years. Alright? Question, pwede bang Ascendra barley sa taong may maintenance medicine? Tanong din ba ito sa inyo? Madalas. Baka nga kayo, tanong nyo rin to sa sarili nyo. Sagot, pwedeng-pwede ito sa nagbe-maintenance dahil parang kumain lang siya sa platong gulay. Expound again. Dahil whole food ang category ng barley, wala itong contraindication sa synthetic medicine. In fact, nakatulong pa ito para mabilis ang recovery ng isang pasyente. O, di ba? Mas magiging effective ang mga drugs niya kapag sinabi niya ng barley. Promise, nakatulong ang barley para mas maging effective yung mga gamot na iniinom kung siya ay nagme-maintain na, lalo na araw-araw. Pero isang paalala ha, pag may kliyente kayong ganyan, huwag niyo sabihin na, sir, tigil mo na yung mga gamot mo, mag-barley ka na lang. Tigok bukas yun. Walang yan ka, pahamak yung pasyente mo. Doktor lang ang magsasabi kung kailan titigil ang gamot niya. Wala kayong pakialam doon dahil di naman tayo doktor. Support lang si barley sa mga, lalo na may mga may edad na nagme-maintenance. Ayos? Tapos na. Final mindset. Your health is your first strongest investment, which is true. Lahat tayo, wala rito, di kayo makaka-attend kung wala kayong kalusugan, kung di nyo kayong lumakad. Bago kayo magkapera at kumita, kailangan kayong malakas, malusog. At matatag. Dahil dyan nakasalalay ang inyong kilos at ang inyong performance. Whether pressed barley or barley fusion, it will nourish your future with the everyday sip. Galing ano? Diba? Ascendra, ang partner mo sa kalusugan. May nabot din ako ng 1.5 hour. Pero practice pa lang naman eh. Di ba? Kala ko 1 hour lang. Anyway, guys, I'm sure, I'm sure, marami kayong nakuwang pointers na dapat yung tandaan sa inyong career,
pagbebenta ng barley. Again, kailangan kayo muna ang uminom ng ating produkto. Okay? Kayo muna ang unang kliyente, ang unang pasyente, ang unang buyer ng product natin. Never sell a product, guys, no? Kung hindi nyo pa nagagamit. Huwag kayong mag-invento ng mga phrases at mga salita. Kailangan kayo mismo, naobserbahan nyo, na-experience nyo kung ano at gaano kaganda ang ating Ascendra barley. Okay? So again, with that, thank you very much. Thank you sa mga naka-Zoom. Thank you sa pag-attend. Okay? And picture. Simple prop. Lucky time I time. What goes out to the one I love. Fire!